May pumasok po sa compound po namin. Bali, sabi po nila is mga pulis daw po sila. Hot pursuit daw po. Nanutok daw po ng baril yung kapatid ko after hearing daw po. Wala silang warrant or search warrant. Itong mga pulis na ito, winawalang hiya nila pag mahirap. Pag mayaman, di nila kaya. Sa pagpasok nila sa 5 bahay na uncertain sila, walang reason para pasukin nila. Imbestigahan po natin. Pupunta po kami sa inyong tanggapan, General. Samahan po namin itong mga complainant para ma-identify po yung mga pulis na inireklamo ng Taguig. Salamat po, General. Nandito ang ating intel at investigation. Narinig mo naman na Colonel Fermin, imbestigahan mo kagad. Huwag kayong mag-alala, marami na tayong na-dismiss na pulis. So madadagdagan na naman. Kakausapin ko ng maayos yung chief of police at yung mga tao. Silang gagawa ng mga kalokohan na ganyan. Okay? Naalala ko tuloy ulit yung nangyari sa Bulacan ba yun? Opo, Bulacan. Yung bonnet gun ng mga pulis na binaby na wala man lang nangyari sa kanila. Walang nasuspindi. May nasuspindi na yung chief of police pero na-retain. Hindi pa ako tapos sa iyo, PD ng Bulacan at saka ikaw, chief of police. Magkakaroon pa tayo ng hearing, I promise you. At saka doon sa biktima ng bonnet gun ng mga pulis sa Bulacan, I promise you, itataga niyo po ito sa bato na magkakaroon po kayo ng tamang hustisya rito. Hindi ako papayag. Nakawala to itong mga pulis sa Bulacan na bonnet gun, nakawala. Binaliwalang hearing, binastos pa ang hearing Pati yung PD, binastos pa ang hearing. Saksakan na sinungaling. May second round tayo. Tingnan natin hanggang saan kayo. Hindi ko bibitiwan to. I'll take it personally. Why? Because for me, it's personal na lumapit sa akin yung mga tao na aping-api na nakita ko naman talaga there was injustice. Pagkatapos, yung naapi, nakulong pa. Now, nung dadaling ko sa Senado, imbis na sila ay mapatawan ng parusa, aba, napalakpakan pa. At ito ngayon, ako po'y pumupuri dito sa Taguig PNP. Lalong-lalo na kay General Melencio Nartates, Direktor ng NCRPO, ang aking pong sobrang pagsaludo kay General Nartates. Samahan po ng ating reporter, agad-agad po na narilib po sa pwesto yung 7 pulis po na nirereklamo. Ang mga nireklamo ay si Police Executive Master Sergeant Arnaldo Pacleb, Police Staff Sergeant J.R. Vinasoy, Police Staff Sergeant Ronald Makayan, Police Corporal Juvie Correa, Patrolman Lester Ramayrat, Patrolman Franz Lopez de Guzman, and Patrolman Eliberto Lego. At nakita naman natin sa video nung sila ay pumasok doon na walang dalang warrant at mga nakasibilyan. Buti pa nga ito, pinakita yung mukha. Yung mga pulis doon sa Bulacan, nakabonet at kinunsindi pa na wala rin masama kung nakabonet kasi ginagawa naman daw talaga sa operation yun. Sinasabi, gano'n naman talaga kumis sa operation para hindi makilala. Aba, bakit para hindi makilala? Anong klaseng operation yan? Yung bang ino-operate nyo, mga terorista? Na para kailangan hindi makita yung mukha nyo para hindi kayo mabalikan. Ang ino-operate nyo, pobre. Tapos wala kayong dalang warrant. Nung pumalag, siyempre wala kayong dalang warrant. Nakabonet kayo, akala magnanakaw kayo. Nung pumalag, abay kinulong nyo. Opo. Binaliktad nyo. Pagdating sa Senado, naging baby kayo. Itong sa NCRPO, maliban sa pagka-relief. Sinampahan din po ng criminal case po, which is yung violation of domicile po. Ito po yun. Ito hindi natin kailan dali sa Senado. Opo. Kasi very swift ang aksyon. Kaya ba't pa natin kailangan dalhin sa Senado? Actually, mas preferred ko nga po huwag na dalhin sa Senado yung mga kaso na agad-agad na solve natin mga kapulisan. Opo. In this case, tulad nito, talaga ako po'y taus-pusong pasasalamat at sumasaludo. Bawa ako dito kay General Melencio Nartates Jr., Director ng NCRPO. So, na-relieve ito mga pulis na nanloob ng walang warrant o pares sa isang bahay sa Taguig at nakasuhan pa. Yes. Magandang hapon po, General Melencio Nartates Jr., sir. Good afternoon po, sir. Apo, Senator, at saka sa tagapakinig natin. Kanina pa po ako abot langit ang papuri po sa inyo, General. Ibang klase po talaga kayo. Yan ang talagang tunay na pulis dahil po sa ginawa po ninyong aksyon. Maganda pakinggan po sa taong bayan na kayo po ay very fair at hindi niyo po kinukonsinti ang kamalian. Sobrang thank you po. So General, ito pong mga pulis na nireklamo, lahat po sila relieved na po, Sir General. Tama po yan. Unang-una, salamat po sa inyong pagtulog nitong insidente na ito. Kami po ay pagkus nagpapasalamat. Hindi lang sa inyo po, Apo Senator, kundi dito na rin sa mga nagko-complain at naapi. Actually, ang una kong statement po doon is nung tayo una nagka-usap. Ang sabi ko ay iimbestigahan po natin ng maayos. Opo, sir. Kaya hindi po ako padalos-dalos. Kaya inimbestigahan po natin ng maayos at nakita natin na ang una po ay dalawa yung na-identify hanggang dumulog na rin yung ibang complainant. Kaya
7 po yung na-identify and ayon sa ating pagkasasaliksik at sa salaysayan, reklamo na rin ng ating mga complainant, ay meron pong basis para ito ay idulog at para maimbestigahan ng prosecutor at naipila na rin natin. Thank you. At the same time, na-relieve na po sila, nilagay natin sila sa ibang pwesto or floating status na hindi sila makaka-apekto dun sa kaso. At the same time, meron na rin pong undergoing na rin po ang pre-charge investigation para sa kaukulan na administrative case. Ayun, so administrative case. Okay. Nagustuhan ko po yung sinabi niyo, sir, na gumawa kayo ng thorough investigation after na ma-receive niyo yung complaint and then yung result ng investigation lumitaw na talagang karapat-dapat na ma-relieve mga ito at kasuhan. So, for that, another saludo po ako sa inyo, General, sir. Thank you very much po, General. Salamat. So, yun po yung admin case na isasampa sa kanila. Pero pwede pa rin po sila siguro sampahan ng criminal case kung gugustuhin po ng mga complainant. Kung halimbawa po sa tingin nila karapat-dapat sampan ito mga polis ng criminal case. Sir, General. Tama po yan. Nauna pong naidulog natin or naipila natin yung criminal case and then relieved and then they are now facing administrative investigation or cases. So meron na rin po daw pala kayong final na criminal case against these policemen, General? Tama po yan. Una, dalawa. Kasi dalawa pa lang. Kasi ang ating complainant ay yung dalawa po ang nagbigay ng salaysay. At may sumunod pa rin pong nagbigay ng kanilang ng salaysay. Yung kapatid po ata, yung lumabas dun sa korte, yung insidente na yun. Hanggang dumating dun sa compound. Kaya pito po ang identify at napilahan ng criminal case. Thank you po. Thank you so much, General. Ma'am Rosel. Hello po. Apo. Ano pong reaksyon niyo po dito sa naging napakaganda pong resulta sa ginawang investigasyon po ng NCRPO sa pamagitan po ni General Nartates Jr., ma'am? Senator, sobra po kaming nagpapasalamat sa mabilisang aksyon niyo po. Una po, natatakot po talaga kami na dumulong po or magreklamo pero hindi po kasi sila titigil hanggat hindi po kami magsasampa ng reklamo. At sobra po kaming nagpapasalamat po sa inyo, lalong-lalo na po sa tanggapan niyo po. Thank you Senator. Maraming salamat po, General Nartates, sa sobrang bilis po na aksyon sa kaso po namin at mabilis po na pag-iimbestiga po. Binabalik ko yung pasasalamat Apo Senator sa ating complainant at nagdulog ng complaint na ito. Kami ay pagkus nagpapasalamat sa kanila. At nais ko lang iparating din na ito ay simula pa lang. Sana po ay makamit natin yung hustisya. General, this is from my heart. Ano po, walang bulahan. Sana po one of these days kayo po maging Chief PNP. Yan lang po yung hangarin ko. Salamat po, General Nartates, sir. Thank you po, General. Salamat din po. Magandang hapon po. So, solved na, Ma'am Rosel, kapag kayo po ay nakaranas ng pananakot, pangaharas o pangamba for whatever reason, at any time, agad-agad tawagin niyo po General Nartates. We will give you the personal cellphone number niya, of course, with his permission, para kung sakali dumating yung sana wag, tawagin niyo agad si General Nartates. Napakabilis umaksyon po nito si General Nartates. Opo. Okay? Maraming salamat po, Senator. Kami po ng pamilya ko ay lubos po na nagpapasalamat po sa inyo. At hindi po kami bibitaw hanggat hindi po nasisibak sa pwesto kung ano po yung narapat na parusa dito sa mga pulis. Kina Executive Master Sergeant Arnaldo Pacleb, Staff Sergeant J.R. Vinasoy, Staff Sergeant Ronald Makayan, Corporal Juvie Curia, Patrolman Lester Ramayrat, Patrolman Franz Lopez de Guzman at Patrolman Elibert Lego. Sige po. Pati dun sa kasong kriminal, tututok po kami, hindi kami bibitaw hanggat sa hindi kayo makakuha ng tamang hustisya. Salamat po sa inyo, ma'am. Salamat po. Maraming salamat po, Senator. Thank you po. Marami na ako narinig ng mga ganda about General Nartates. Napakagaling to na General. I don't know him personally. In fact, pangalang beses ko lang ito siya nakausap over the phone. I don't know him personally, pero ang dami ko narinig ng mga gandang good words being put up by different people who works for him, used to work for him, na napakagaling doon at napakabait, napaka-fair, napakapatas. Kaya General Nartates, saludo ako. At inuulit-ulit ko, yung PD sa Bulacan, kasama yung Colonel na Chief of Police, na yun sa Bonnet Gang, na nagkonsintihan, nagsabuatan para makawala yung kanyang mga tauhan. Marami pa tayong time. Anyway, hanggang 2028 pa naman ako dyan sa Senado. At pwede pa ako ma-reelect. Hanggang 2034 pa ako dyan sa Senado. Uubusin ko yung oras na yan, yung panahon na yan, hanggat hindi kayo napaparusuan, kayo dyan sa Bonnet Gang. Ikaw Bonnet Gang, ikaw yung PD, at ikaw yung Chief of Police. Titingnan ko yung track career mo, ninyong dalawa. Sisiguraduhin ko yan. Siyempre, of course, sa lahat ng legal na paraan. Ang asa akin lang,
mabigyan ng hustisya itong mga maliit nating kababayan kasi napakasakit di ba? Pinasok mo na wala kang warrant, nakabonet ka, syempre, papalag yung pinasok na bahay, nagtulakan, kinulong. Yung nagtulak, yung tatay. Itong si anak na sumunod lang para tingnan kung nasa tamang kalagayan yung kanyang tatay, kinulong din. So, it's their word against the word of this mag-ama. Di nagkahamunan ng lie detector test. Umuha pareho. Yung una, nag-aalangan yung pulis. Sabi, kailangan doon ng counsel. Binigyan ng counsel, nandun yung counsel nila. Sabi nila, sige, magpapa-lie detector test na kami. Last minute, umatras. O di ba, panluloko yun? Tapos ngayon, itong dalawa na biktima, lie detector test, nakapasa, di ba? Pangisi-ngisi, paglabas ng Senado, nakangisi sila. Tandaan nyo to kayo, ikaw ay PD ng Bulacan. Konsinti pa more, hanggat hindi nakakuha ng hustisya itong mga pobre nating kababayan, hindi ako papayag. He was less in life, you'd have more in law. Yan po yung palagi kong sinasabi na hango po dun sa sinabi ni dating Pangulong Ramon Magsaysay na dapat yung mga lilit nating kababayan, sila ang kailangan na magkaroon ng mas malawak na proteksyon sa ating batas. Dito nangyari sa Bonnet Gang sa Bulacan, wala Kasi dito pag mahirap ka, madali kang pitik-pitikin. Sabi ko nga, kayo dyan, mga naka-Bonnet Gang na mga pulis. In example kasi General Bato de la Rosa. Alam nyo na bahay ni General Bato de la Rosa yan. Kaya nyo bang pasukin ng walang warrant? Of course no. Kahit na hindi bahay ni General Bato de la Rosa. Sabi ko, yung chairman ng Peace and Order. Kahit na bahay ng isang mayamang tao na nirespeto sa komunidad. Papasukin nyo yan pag may nagsabi ng asset, nandyan yung hinahanap nyo. Hindi nyo basta-basta papasukin yun kasi may impluensya. Alam nyo, babalikan kayo. Bakit yung pinasok yung Vicente family? Kasi alam nyo, mahirap. Pag mahirap, alam nyo na kaya-kaya nyo, hindi nyo kayang labanan. That's the injustice being done. It's happening in different parts of the country, unfortunately. And ngayon, yung respeto ko sa mga pulis, bumalik talaga because of General Nartates. Yan ang sinasabi ko, wag po natin nila lahat. Kasi po ang dami ko mga kaibigan na pulis, although hindi ko yung kaibigan yung iba, yung respeto ko sa mga pulis hindi pa rin nawawala dahil hindi naman po lahat. Sabihin ko siguro baka wala pang 1% kasi ilan ba? 100,000? 1,000? Wala pa siguro. Kaya lang itong 1%, pag gumawa ng kalokohan, kinukonsinti, ayun, nagkakasabog-sabog. Tulad nangyari dyan sa Bulacan. Colonel Rayleigh Arnedo, magkikita pa tayo. Hindi ako papayag na makakawala kayo ng ganon-ganon. Nang api kayo, tapos ngayon, pagkatapos ng hearing, pangising-isi kayo palabas ng Senado, na very clear naman talaga nagkamali itong mga bata mo. Wala nakasuhan. Only in the Philippines. Ikaw ay nang api, pumasok ka, gumawa ka ng illegal violation, pagkatapos mo pasukin yung bahay na wala kang warrant at nagkaroon ng tulakan, ikinulong mo pa. Tapos ngayon, binaliktad mo pa. Ngayon, nakakaso. Ang may kaso ngayon, yung ginawa nilang illegal, yung pa rin na may kaso. Ito mga pulis, walang kaso kasi kinusinti. Ray Apolonio, Chief of Police ng Bulacan. Hindi pa tapos ang hearing, meron pang second round. Pupunta ako sa tanggapan ni General Bato de la Rosa para gusto ko mag second round hearing tayo. At ikaw, Colonel Rayleigh Arnedo. And this time, ako po ay susulat kay Chief PNP para kung pwede umaten o magpadala ng siguro yung deputy niya para makinig. With all the pieces of evidence, tingnan natin kung hanggang saan kayo. Hindi ako bibitaw. Akala nyo, give up na ako nung nag-walkout ako. Nag-walkout ako because very frustrated ako. Pero no, nag-walkout ako sa pagbalik. Yun yung tinatawag nilang may hagupit. Ikaw, Colonel Apolonio, at ikaw, Colonel Arnedo. Diba? Reload. Sorry, because I've been doing this for more than 2 decades. Kung kayo po ay malagay sa sitwasyon ko, araw-araw po, nakakahalubilo nyo, nakakaharap nyo, nakakausap nyo, napipil nyo yung napipil ng tao kasi face-to-face ka, yung sakit nila napipil mo. And then talagang na-verify mo talagang totoo yung kanilang naramdamang sakit. Ikaw na lang yung last recourse nila. Kaso, yung mga isinusumbong na nanakit, nakawala. Pangising-isipan nung makawala. Nakaka-insulto. Hindi ako papayag. No. Lahat ng legal na pamamaraan gagawin natin na para maparusahan ang dapat maparusahan. Yung mga nagkukonsinti, tingnan natin kung hanggang saan ang pagkukonsinti ninyo.